Okay, so bago po ako mag-preach mga kapatid, meron po akong isang mahalagang poster na ipapakita sa inyo mga kapatid, at sana po ay ito po ay dumating at sa inyong puso mga kapatid. If Satan can't make you bad, he'll make you busy. So salamat kay Lord sapagkat ngayong gabi nandyan kayo, kasama ko kayo online. Kung ako'y nagpupuyat din kayo. Kung ako'y nagbibigay ng oras, nagbibigay din kayo ng oras. Double pa yung purpose nyo. Makinig at nang matuto at lumalim at mag-share din sa mga kamag-anak at mga kaibigan. Okay, wag nyo sabihin na kayo ay busy dahil yan nga po ang trabaho ni Satan. Kung hindi kanya magagawang masamang tao, ang galing ng kanyang technique, he will simply make you a busy guy. So wala kang panahon sa ganito mga gawain. Ito pa naman ang pinakamahalaga sa lahat. So yan po mga kapatid. Ang ating po magiging Bible discussion ay Acts chapter 10 verses 23 to 33. Hayaan niyong basahin ko sa inyo ang salita ng ating Panginoon. The next day, Peter started out with them. Ang sabi, the next day, Peter started out with them. Sumama na po si Pedro. Okay? At sumama din ang ilang mga believers sa Joppa. Yun pong kinalalagyan ni Pedro. Doon po siya natagpuan ng mga lalaki na ipinadala po naman ni Cornelius. 24, the following day, he arrived in Caesarea. Okay? At Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. Medyo interesting po yun, yung area na yon. Umaasa na si Cornelius sa kanyang pagdating. Dahil ipinatawag nga po ni Cornelius si Peter. Pero ang ginawa po ni Cornelius ay nag-expect, hindi lang siya nag-expect, nagtawag pa ng mga relatives and close friends. Evangelistic po yan, ang kanyang ugali. As Peter entered the house, okay, Cornelius met him and fell at his feet in reverence. Andun ang kanyang paggalang. But Peter made him get up. At ang sabi, tayo ka, I am only a man myself. Tao rin akong katulad mo. While talking with him, Peter went inside and found a large gathering of people. Notice that word. Notice that sentence. Peter went inside and found a large gathering of people. So marami siyang in-invite itong si Cornelius na isang Gentile. 28, he said to them, you are well aware that it is against our law, sabi ni Peter, for a Jew to associate with or visit a Gentile. Alam nyo na bawal sa aming mga Hudyo na makisama sa mga Gentile. But God has shown me that I should not call anyone impure or unclean. Ayun po yung sinasabi na ni Pedro ang kanya pong naging vision the other day. Okay? Okay? At ang sabi nito, so when I was sent for, nang ipinatawag nyo ako, when I was sent for, I came without raising my objection. So nang ipinatawag nyo ako, bumunta agad ako dito dahil nakita ko na ito sa aking vision na ibinigay ni Lord. At sabi niya, may I ask why you sent for me? Bakit nyo ako pinatawag? Cornelius answered, 3 days ago I was in my house praying at this hour, at 3 in the afternoon. Suddenly a man in shining clothes, angel po yun, stood before me and said, Cornelius, God has heard your prayer and remembered your gifts to the poor. Send to Joppa for Simon, who is called Peter, who is a guest in the home of Simon the tanner, who lives by the sea. So I sent for you immediately, and it was good for you. It was good of you to come. Now we are all here in the presence of God to listen to everything the Lord has commanded you. Tell us. Ayan po mga kapatid. So mga kapatiran sa ating Panginoon, ito pong binasa po natin ay napakaganda. Ito na po yung pagkikita ni Simon Peter at ni Cornelius. Remember, itong dalawang ito mga kapatid ay magkalayo. Pero kumikilos nga ang Holy Spirit sa bawat isa sa kanila. Nagbigay ang Panginoon ng vision kay Cornelius na malayo kay Peter. Nagbigay din ang Diyos ng vision or pangitain kay Simon Peter. At ito na ang mga pangitain na ito ay patungkol sa kanilang pagkikita
Kaya alam nyo mga kapatid, sabi ko nga sa inyo yung message ko kagabi ay talagang makikita po natin dun sa message ko kagabi yung pag-legitimize. Oliver, ano nga natin yon? Ang sabi doon mga kapatid, ang topic ko kagabi is legitimizing God's ministry to the Gentiles. Talagang binigyan ni Lord ng legitimate on legalize, finormalize na ni Lord ang tutok ng ministry ni Pedro sa mga Gentiles. At makikita natin doon kapag God's will, merong orchestration. Pag yan ay God's will, meron siyang providence. Kikilos at kikilos ang ating Panginoon. Kaya ito pong binasa po natin, mga kapatiran, ay ito po yung pagtatagpo na nila. Ito'y bunga ng orchestration ni Lord. At siguradong si Cornelius ay talagang gustong-gusto na niyang makita si Pedro. Dahil yan ang ipinakita ng Diyos sa kanyang pangitain. Ito namang si Pedro, I'm sure, siya rin ay excited na makapunta sa bahay ng isang Gentile. Kasi alam nyo naman, bawal na bawal pumunta ang isang Hudyo sa bahay ng isang Gentile. Dahil talagang, sabi ko nga sa inyo kagabi, matindi ang hostility nila. Kaya mga kapatid, gusto kong basahin sa inyong Ephesians chapter 2 verses 14 to 15. Ito na pong pagkikita ni Pedro at ni Cornelius ay katuparan po ng Ephesians 2:14. Ito po for he himself is our peace. Okay, kasi po may trouble. Who has made the two groups one and has destroyed the barrier. Ayan po, nawala na po yung barrier kasi kumilos na ang Holy Spirit. Nagpakita na ng vision sa bawat isa sa kanila. The dividing wall of hostility. So, dinestroy na ni Jesus Christ ang barrier, dinestroy na ni Jesus Christ ang wall of hostility, yung pader ng kanilang pag-aaway. So, yan po mga kapatiran. So, ngayong gabi, ang aking pong tema, pinamagatan ko po na God's Bet, Gentile in the flesh, Christian in the spirit. Kapag sinabi nating bet, itong bet na to, natutunan ko to sa mga millennials sa mga Generation X, mga kapatid. Lagi sinasabi na, bet ko yung papi na yon, bet ko yung Korea na yon, bet ko yung kulay na yon, bet ko yung t-shirt na yon, bet ko yung sapatos na yon. Sa kanila ko to naririnig. Kaya ang ibig palang sabihin talaga ng bet ay choice, alternative, course of action, option. So mga kapatid, makikita po natin ngayong gabi na si Cornelius po ay God's bet, mga kapatid. Sana po maging bet din tayo ni Lord. Okay? Tayo po ay magpakaayos at mahalin natin siya talaga para iba yung bet ka ni Lord Ngayon mga kapatiran, makikita po natin kung bakit itong si Cornelius ay God's bet Siya po ay Gentile in the flesh, pero Kristyanong-Kristiyano ang kanyang espiritu. Okay, bakit ko nasabi yan mga kapatid? Number 1, tingnan niyo po ang kanyang evangelistic attitude in verse 24. Ang sabi ng verse 24, mga kapatid, the following day, he arrived in Caesarea. Cornelius was expecting them and had called together his relatives and close friends. So may matututunan na agad tayo. Itong si Cornelius ay tinatawag nating unang-unang converted. The first Gentile convert. Pero makikita po natin, may magandang ugali. Alam niyang darating si Pedro sa bahay niya na magsasaysay ng mensahe ng Diyos. Ang kanyang ginawa, he called together his relatives, marami, plural, and close friends. Alam niyo mga kapatid, noong 1983 na ako po'y maborn again, talagang mga kamag-anak ko ang aking iniisip. Kaya by God's grace, halos lahat ng aking mga kapatid ngayon ay talagang, ayan na po. Kung hindi man Kristiyanong totoo yung iba, pero talagang marami na rin na born again. Even my mama at ang aking ilang mga kapatid, yung isa pa nga ay pastor's wife. So mga kapatiran sa ating Panginoon, may ugali ba kayo na katulad ni Cornelius, na dahil alam mong may mabuting balita na pinag-uusapan, merong kakagad evangelistic spirit? Okay po, pagdating sa verse 27, lundag tayo, while talking with him, habang nakikipag-usap siya sa kanya,
Peter went inside ng bahay ni Cornelius at nakita niya ang malaking gathering ng mga tao. So ang sabi ng Bible, he found a large, hindi po small. So talagang ginamit ni Cornelius ang kanyang impluwensya, ang kanyang pera, ang kanyang kabaitan, ang kanyang pagiging regiment, Italian regiment, ang kanyang impluwensya para makarating sila doon lahat. And I tell you, lahat yun ay mga Gentiles. So makikita po natin sana ngayong gabi para maging God's bet tayo. Tayo po'y maging evangelistic. Huwag yung parang malamig pa tayo sa pusa. Huwag yung sanguso ng pusa. Huwag yung para tayong walang kabuhay-buhay. Yan. So, God's bet ni Lord, yung mga taong evangelistic. Number 2, notice His humility and respectful character. In verse 25, nang dumating si Pedro, alam niyo ang kanyang ginawa? He fell at His feet in reverence. Okay? Grabe ang kanyang naging paggalang sa tinatawag na man of God. Sa man of God. Ibang ugali yan. Ngayon, mga kapatid, maraming kabataan, wala na pong respect. Wala na pong respect. Kaya po dapat ang respeto ay dinidevelop din dahil nakita ko ito sa buhay ni Cornelius. Bagamat makikita natin na pinatayo agad siya ni Pedro at sinasabi niyang, Cornelius, ako'y tao ding katulad mo. So, pero makikita natin na naka-embed ang ugali ng kababaang loob at ang respeto. Kaya mga kapatid, especially mga kabataan, respeto. Dito sa amin, talagang hindi ako pumapayag talaga na hindi sila rumirespeto sa akin. Pag dumating ako, dapat ay talagang babati. Hindi pwedeng hindi babati. Kahit nanonood sila ng TV, babati. Dahil magandang maituro ang respeto. Dahil ang tao kahit may pinag-aralan, kung walang respeto, ay para na rin siyang walang pinag-aralan. Mahalaga po ang respeto. Pangalawa, mga kapatid, pangatlo pala, tingnan nyo ang kanyang obedience to the vision. Sa verse 30 to 33, makikita natin, kiniwento ni Cornelius kay Pedro na 3 araw na nakakaraan, ako'y nananalangin, 3:00 ng hapon, nakakita ako ng anghel at sinabi sa akin, Cornelius, narinig ko ang iyong prayer at ang iyong mga regalo sa mga mahihirap ay nakita ng Diyos. So magpadala ka ng mga tao sa Joppa para tawagin si Simon na tinatawag na Pedro. At ang sabi ng 33, so I sent for you immediately. Yun ang sabi ni Cornelius kay Pedro, ipinatawag agad kita. So number 3, mga kapatid, na nakikita ko kung bakit God's bet siya, because napansin ko ang kanyang obedience. Obedience saan? Obedience sa vision. 'Di ba sabi niya, ang sabi niya rito, kinikwento ni Cornelius kay Pedro na nakakita siya ng lalaki na in shining clothes. Okay? At yun ay angel at nakakita rin siya ng kumot. Yan. So mga kapatid, ipinatawag niya agad mga kapatid. Ipinatawag agad ni Cornelius si Pedro. Okay, balikan ko lang sandali ha. Hindi si Cornelius ang nakakita ng kumot, kundi si Peter. Okay, stand corrected on that. Okay? Nalito po ako, but si Cornelius po ay nakakita po ng lalaki na nagsashine ng kanyang damit, mga kapatid. Sorry for that. But anyway, ganun po ang nangyari. Makikita po natin sa talatang 33, I sent for you immediately dahil sa pangitain. So mga kapatid, ang pangatlong magandang trait nitong si Cornelius, siya po ay obedient to the vision. Mahalaga po yan, mga kapatid. Alam nyo, kapag ang tao wala ng vision, wala na siyang susundan. Okay? Kaya po importante sa church, sa pastor, ang may vision. Alam nyo po, yung mga tumitigil sa pagpipreach, baka wala na pong vision. O baka talagang wala siyang vision ever since. Nakikisama lang siya. Pero kapag ang tao ay may vision galing kay Lord at siya'y obedient to the vision,
talagang gagamitin siya ng ating Panginoon. Alam nyo, sa Acts chapter 26 verse 19, nang si Apostle Paul, okay, pupunta tayo sa unahan nang si Pablo po ay talagang dumadaan na po sa maraming mga trials, ay nandun siya kay King Agrippa, ay sinasabi niya na I was not disobedient to the vision from heaven. Kaya siya inuusig, grabe, halos patayin, grabe ang persecution, grabe ang kanyang mga hirap, pero hindi siya nag-give up. Kasi sabi niya, I was not disobedient to the vision from heaven. At yun nga po ang kanyang ikinikwento ay ang kanyang conversion story dun po sa Damascus. Nakakita siya ron ng pangitain, mga kapatid. So yan po ang pangatlong katangian nitong si Cornelius. Pangapat po, notice his teachable heart. Ang sabi po ng Bible, tingnan nyo ha, so I sent for you immediately, sabi sa 33, pinatawag agad kita, Pedro, and it was good of you to come. Now, ito na po mga kapatid ang kanyang teachable heart. Now we are all here, kasama kay mga relatives at mga close friends, in the presence of God, to listen to everything the Lord has commanded you to tell us. Wow, mga kapatid. Palagi, alam nyo mga kapatid, habang binabasa-basa ko ito kanina, sabi ko parang napapaiyak ako. Kasi mga kapatid, kapag ako po na bilang pastor ay nakakita ng ganitong klase ng tao na napaka-teachable, na kahit anong ituro mo ay talagang papakinggan, hindi ka dinidebate. Talagang, Lord, o Pastor Jim, ano bang gagawin ko? Ano bang tama? Paano ba ako makakalaya sa kasalanan ko? O paano ko ba tatanggapin si Lord? Paano ba magbasa ng Bible? Paano ba mag-share ng Word of God? Paano ba magbigay ng financial side sa church? O paano ba mag-evangelize? O paano ba mag-share? Naku, pag nakakita ko ng ganyang mga tao na napaka-teachable at napaka-open-minded at napaka-decisive, nako mga kapatid, tutukan nyo yan. Dahil baka modern Cornelius yan. Yan po yung mga God's bet na tinatawag. Pero yung mga tao na parang wala lang narinig, matigas ang puso, matigas ang ulo, puro reklamo, puro alibis, wala kang magagawa sa ganyan. Mga kapatid, we cannot make history out of those people. Kaya alam nyo, talagang napakahalaga po nitong gabing ito na sana'y naiintindihan nyo po, maging challenge sa ating lahat. So, mga kapatid, paano ko isa-summarize to mga kapatid? So, these are the reasons why we said that through Cornelius, though Cornelius was a Gentile, mga kapatid, makikita natin ang kanyang pagkatao. Amen? Parang yung kanyang total packaging ay napakaganda. Makikita natin yung kanyang attitude bilang isang tunay na nananalig sa ating Panginoon. Kaya nga ang aking pong tema, napakaganda. God's bet, Gentile in the flesh, pero Christian in the spirit. Wow, napakatindi po nito mga kapatid. Bagamat siya Gentile, mga tinalikuran ng Israel, mga taong tinatawag na yagit, mga taong tinatawag na third class, fourth class, mga anak ng pagkakasala, ang tawag nga ng mga Israelita sa kanila ay mga aso, mga naghihintay lang ng mumo. Yung mumo, yung nahuhulog na rice sa lapag mula sa kanyang bosing. Yun ang kinakain ng mga aso, hindi ba? Pag kumakain tayo, ang ating aso nakatingin lang sa atin. Ganyan ang tingin nila. Pero mga kapatid, bagamat siya po ay Gentile in the flesh, grabe, pero tingnan nyo naman ang kanyang puso. Kaya nga, yan ay God's bet. Kaya alam nyo mga kapatid, wag na wag kayong titingin sa cover. Sabi nga, do not judge the book by its cover. So mga kapatid, may mga tao dyan na mahihirap lang, pero ang puso. May mga tao dyan na ordinaryo lang na tingnan mo, pero ang puso. May mga tao naman dyan, mahahaba ang damit, pero ang mata, ang puso ay hungkag at mapagkunwari at talagang mga mapanuri. So mga kapatiran, napakaganda ng tema natin, kaya tamang-tama ay God's bet, Gentile in the flesh, but Christian in the spirit. Mga kapatiran, tingnan nyo mga kapatid bigyan ko lang kayo ng comparison para lalo nyo ma-appreciate.
lundag ako sa Acts chapter 9 verse 23. Remember, ang pinag-aaralan po natin ay Acts chapter 10. Ito po yung tinatawag nating legitimizing ng Diyos sa ministry na sa para sa mga Gentiles. Ano po? So chapter 10 po yan. Pero aatras lang tayo ng isang chapter. Chapter 9 verse 23. May mga tunay na Hudyo doon. Hindi po sila Gentiles, but Jewish. But look at their heart and attitude. Tingnan nyo ha, 23. After many days had gone by, there was a conspiracy among the Jews to kill him. Maliwanag yan guhitan nyo yan. There was a conspiracy. Merong pagsasabwatan. Sino? Ang mga Hudyo. Hindi ang mga Gentiles. Ang mga Hudyo para patayin si Pablo, si Saulo. Isipin nyo yan po ay naniniwala sa Torah, sila po yung mga leader, pero nagkaroon ng conspiracy para pumatay. Di mabuti pa si Cornelius, isang pagano, sabi nga natin ay Gentile in the flesh, pero Kristiyano ang puso. Kaya hindi tayo pwedeng tumingin sa sa race, dun sa lahi. Okay, lundag pa tayo ng 29. He talked and debated with the Hellenistic Jews, but they tried to kill him. Yan na naman si Pablo. Siya po nasa Jerusalem, nakipagdebate siya sa mga tunay na Hudyo. Pero anong ginawa? Dahil natalo sila ni Pablo o ni Saulo, they tried to kill him. Mga galing sa simbahan yan. Mga leader ng simbahan yan. Pero mapagkunwari, sabi sa Bisaya, tigpakaarong ingnon. Parang mapagkunwari, hipokrito. Di mabuti pa itong si God's bet natin na si Cornelius. Bagamat siya ay, hintil sa laman. Pero ang puso ay talagang Kristiyano, mga kapatiran. Pero let me clarify, mga kapatid. Palakihin ko pa ang inyong perspective, mga kapatid. Ang totoo nito, itong tao na ito na sino to? Si Cornelius, mga kapatid, bago pa dumating si Pedro sa kanyang buhay at hindi pa narinig nitong ni Cornelius na ng Diyos through Peter, ay nandun na ang pagkilos ng Diyos sa kanya. Ang tawag dito ay antecedent. Yung talagang kumikilos na, in fact, nagkaroon na nga siya ng vision. Talagang nandun na, mga kapatid. Pero kinakailangan niya pang marinig ang way of salvation na dala-dala ni Pedro. Remember, si Pedro ang binigyan ng susi ng kaharian ng langit. Kaya talagang na kay Pedro ang susi. At yung susing yan ay walang iba kundi si Jesus Christ. Ngayon, mga kapatid, gusto ko lang sabihin sa inyong lahat, mga kapatid. Alam niyo ba kung wala ang Holy Spirit kay Cornelius, ang Panginoon, ang enlightenment? Wala po yan. Hindi rin po yan makakagawa ng ganyan. Ito po ang katotohanan. Ito, bibigyan ko po ipapasilip ko po sa inyo ang napakasamang sitwasyon ng Hudyo at ng mga Gentiles. Tingnan niyo po ang Romans 3:9. Ang sabi ng Biblia, mga kapatid, truthfully, mga kapatid, ito Romans 3:9. What shall we conclude then? Ito, conclusional usapan dito. Tapos na po ang mga experimentation or mga argumento. What shall we conclude then? Do we have any advantage? Referring to the Jews, sabi niya rito, not at all, for we have already made the charge that Jews and Gentiles alike are all under the power of sin. Ayan na po, mga kapatid. So dito, mga kapatiran, sana marinig to ng mga Hudyo. Wala kayong maipagmamalaki over us. Dahil ang sabi ng ating Biblia, sabi ng salita po ng Diyos, ang Hudyo at ang mga Hintil ay pare-parehong nasa ilalim ng kapangyarihan, tibo ng kasalanan. Di wala nang mataas. Yan po, mga kapatid. Yan po ang conclusion. Kaya po, mga kapatid, alam niyo po, apart from Jesus Christ, wala silang magagawa. Ito po ang kailangan. Now, the point is this. Kung ang Hudyo ay nasa ilalim ng kasalanan at ang Gentiles ay nasa ilalim ng kasalanan, ano ang remedy? Ang remedy po ay circumcision. Spiritual circumcision. Ang sabi po ng Romans 2:28-29, ito na po yung solution. A person is not a Jew who is one only outwardly. Wow! Nor is circumcision merely outward and physical. Tatandaan niyo po Hallelujah! Mayroong circumcision ang mga Hudyo. Yan po'y batas nila.
In fact, on the 8th day, dapat matuli ang isang bata. Pero ang problema, naging tradisyon, naging relihiyon, naging bahagi ng good works, naging bahagi ng kanilang ipinagmamalaking merit. Pero mga kapatid, ang sabi nito, a person is not a Jew who is one only outwardly. Nako, yun nga yung ating topic Gentile in the flesh or kaya ay Jews in the flesh. Nor is circumcision merely outward and physical. Tuloy natin ang sabi ng 29. No! A person is a Jew who is one inwardly. Wow! So ngayon ang usapan, ito na po pagka-capsulize na to. Ito po ay talagang conclusion na ng mga bagay-bagay. Ang Hudyo raw ay hindi physical, hindi panlabas, kundi ang Hudyo ay nagiging yung panloob. And circumcision is circumcision of the heart by the Spirit, not by the written code. Such a person's praise is not from the other people but from God. So maliwanag na sinasabi na ang circumcision ay dapat ang puso. Bakit ano ba ang purpose ng circumcision? Cleansing. Yan po talaga ang purpose ng circumcision. Pero ang mga Hudyo hindi nila nakita na ang tunay na circumcision is not the circumcision of the flesh but the circumcision of the heart. So mga kapatid, napakahalaga po nito. Yan po ang dapat nating maintindihan. I'll give you my recommendations. Number 1, grab it. Wow! Anong ibig sabihin? This is your opportune time. Grab it. Anong ibig ko sabihin? Let me capsulize everything. Ngayong panahong ito, hindi na pinag-uusapan na ikaw ay Hudyo ka ba? Ikaw ba'y Gentile? Ikaw ba'y mayaman? Ikaw ba'y mahirap? Galing ka bang Israel? Pilipino ka ba? Hindi na yung pinag-uusapan. This is your opportune time. Why? Ang Diyos mga kapatid ay hindi po nakatingin sa lahi. Napatunayan na natin yan ngayong gabi sa ating pag-aaral. God is no longer after our race. Wala na pong racism. Walang itim, walang pula, walang negro. Wala po. Wala na po sa kulay ng balat. Wala na po sa tangos ng ilong. Wala na po dun sa mga lahi. Wala na po yan. Irrelevant. Unnecessary. Hindi na po yan ang usapan. Why? Ang sabi ng 1 Samuel chapter 16 verse 7, ang sabi doon mga kapatid, "But the Lord said to Samuel, do not consider his appearance or his height, for I have rejected him. The Lord does not look at the things people look at. People look at the outward appearance, but the Lord looks at the heart." Ngayong gabi, ang pinag-uusapan natin ay ganito. Okay. Lahat tayo ay may puso, tama? Lahat tayo ay may paningin, lahat tayo may pangunawa, mga kapatid, tama? So, brothers and sisters, wag mo nang tignan ang mga panlabas, mga kulay, ang ilong, ang buhok, wala na po yan, mga kapatid. Ang tinitignan ng Diyos ngayon ay ang puso natin. Sana ngayong gabi ay maging God's bet po tayo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, wala po akong malaking pag-aari, pero ikaw po ang gusto kong maging possession. Alam nyo, mga kapatid, sa Mindanao, meron po akong na-evangelize doon. At ang sabi niya sa akin, Pastor Jim, hindi ako marunong magbasa, pero marunong ako makinig. Wow, my goodness. Hallelujah. Talagang tinutukan ko yung tao na yan kasi nakita ko na nasa kanya ang qualification ng isang susunod sa ating Panginoon. So mga kapatiran, yan po ang mahalaga. Sana po inaintindihan nyo na ngayong gabi. Huwag na po kayong paloko na ang Diyos ay nakatingin pa kung ikaw ay Jewish o ikaw ay galing sa Israel. Wala po. God looks at the heart. Yan po ang pinakamataas na pamantayan. Bagamat itong binasa ko ay yung 1 Samuel na ang Diyos ay talagang, sa panahon na yun talagang Hudyong-Hudyo pa ang usapan. Pero among the Jews ang usapan, ang Diyos ay nakatingin pa rin sa puso. So yan po pinakamataas na pananaw. Kahit sa panahon ng Old Testament, puso pa rin. Pero yun nga lang, among the Jews lang yon. Pero ngayon, wala ng Hudyo, wala ng Israel. Pero puso pa rin ang pamantayan ng Panginoon. Second, now that you are a Christian, focus on Christian virtues that God delights in. Accumulate. Kanina, grab it. Ngayon, accumulate. Mga kapatid, nakita natin ang mga katangian nitong God's bet natin, di ba? Pero so ngayong gabi mga kapatid, sana po talagang tayo po ang ating goal ay mag-accumulate, hindi ng kayamanan,
Okay, ang kailangan po nating ma-accumulate ay mga katangian na gusto ng Diyos na makita sa atin. I'll give you mga kapatid a proof from the Bible na talagang gusto ng Lord na lagi tayo nagdadagdag. I'll show you 2 Peter chapter 1 verse 5. Ang sabi nito, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness. Notice the word add. Hindi sinasabing hindi sinabing pagbabawas. Ang nakasulat ay add, dagdag, accumulate. Anong gagawin natin? Mula sa pananampalataya, dagdagan ng goodness. Kaya hindi sapat yung nanampalataya ka lang. Maganda yung kaligtasan kasi saving faith is to save your soul. Okay, ligtas ka na. Pero you have to grow. Kaya nga ang aking number 2 proposition is what? Now that you are a Christian, focus on Christian virtues that God delights in. Accumulate. Anong dapat nating ma-accumulate? Mula sa faith, lagyan ng kabutihan. Mula sa goodness, magkaroon ng knowledge. Kaya nakikinig ng preaching gabi-gabi. To knowledge, hindi naman pwedeng may knowledge ka nga, wala ka namang self-control. Okay. Hindi pwedeng puro self-control, hindi ka naman matyaga. At tapos noon ay godliness. Ang godliness, ito po yung kabutihan lagi ng iyong puso kahit sa panahon na masama ang nangyayari, maganda pa rin ang iyong kalooban. Ang godliness po yung pong kahit walang nakakakita sa iyo, you are still good. Ayan po mga kapatid. So the last but not the least mga kapatid, be another God's bet mga kapatid. Sana ngayong gabi maging talagang isa na naman tayong talagang maging bet tayo ni Lord, mga kapatid. Sana po ay hindi ko sinasabing tayo po ay mga kapatid para bang para magpapaligsahan tayo, no? Kundi do secretly and inwardly the things that you need to develop in your life. Dahil we want to please the Lord, mga kapatid. Kasi kapag hindi ang Diyos nalulugod sa atin, ay may problema, mga kapatid. Kapag parang sa pamilya yan, pag may naiinis sa yung kamag-anak mo, may naiinis sa yung kapitbahay mo, may inis sa iyo na kasama mo sa trabaho, ay talagang hostile. Magkakaroon ng hostility. Pero kung si Lord ang inis sa iyo, so mga kapatid, talagang same principle. Dapat po ay mahal tayo ng ating Panginoon. Amen po. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Salamat po mga kapatid. Ipasok po natin sa ating puso ang mga pinag-aralan natin. Kilos-kilos. Grab it. Okay, walang pamantayang material si Lord. Walang educational requirement si Lord. Walang mukha, walang kulay, walang buhok, walang lahi. Ang kailangan ng Diyos ngayong gabi na alam kong kaya nating lahat ay ang ating puso. Ayan po. Kasi kahit may pera ka, kung ang puso po ay marumi, wala kang silbi. Hindi yan ang gusto ni Lord. Kahit marami kang skill, pero ikaw ay proud, ayaw yan ni Lord. Ang gusto ni Lord, yung puso mo ay talagang in love at talagang maglilingkod kay Lord. So hanggang dito na lang po si Pastor Jim. Salamat kay Lord, mga kapatid. Talagang sana po, mga kapatid, ay tanggapin natin ang ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Lord, salamat po sa gabing ito, sa pagtatapos po ng akin pong Bible preaching, Bible study on air. Salamat po sapagkat nakasama ko po mga kapatiran. Salamat sa inyong mga salita. Salamat sa inyong katotohanan. Salamat sa gabing ito na minsan pa'y nahalukay na naman ang aming puso. At nagkaroon na naman kami ng mga fresh ideas from the Bible. Alam ko, Holy Spirit, partner kita. I will preach, kayo magi-enlighten. Lord, ako po'y tagapagsalita mo lang. Pero ikaw ang kumikilos sa akin at sa kanila. Kaya Panginoon, sana po'y hindi na naman nabigo ang mga tao ngayong gabi, especially sa aking mga bisita tonight. Sa ating pong mga kaibigan at kakilala, mga kamag-anak, ng mga kapatiran na kasama natin tonight, bahala na po kayo, Holy Spirit. Mga kapatiran, sumaatin ang Ama, ang Anak, at ang Banal na Espiritu, ngayon, bukas at magpakilanman. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen po. So ngayong gabi, meron po tayong 100
32 shares. Wow, hindi na yan masama. 2 weeks ago, 45, 47, 52, 66, 2 weeks ago. Even last week, mga kapatid, pero talagang pinagpapala po tayo ng Panginoon. So, salamat kay Lord, mga kapatid. Salamat po sa inyong pag-share. Yan po ay ministry na ninyo sa inyong mga kamag-anak at mga kakilala. Salamat kay Lord. So, ngayong gabi, mga kapatid, bago po tayo maghiwa-hiwalay, huwag niyong kalilimutan na ipag-pray ang ating Beyond Ministry. Okay po, ito pong Beyond Ministry ay magpapalabas bukas, Sabado, right? Ng episode 5. Wow, praise God. Talagang umaandar, ha? Talagang dapat lang, Ruth, ha? Dire-diretso lang. Yan ang lagi kong tinuturo sa'yo. Be consistent. Okay, ayaw ni Lord ng parang ningas kugon. Okay, hindi ganyan ang training sa atin ni Lord. Tayo po'y lalaban, tayo'y palaban. Tayo po ay hindi magre-retreat. Lagi tayong we will march forward. Laging ganon, mga kapatid. So, praise God. Another important announcement sa mga bago natin. Please enroll yourself. Yung mga natutunan nyo ngayong gabi, praise God. Pero kulang na kulang pa yan. Enroll yourself. Libre ang pag-aaral. I mean, libreng-libre. At para makapag-enroll po kayo, please press the link in my description. Dito po sa inyong nakikita ngayon. At pwede rin kayong gumamit ng QR code. Ayan po. So mga kapatid, be part of CBC family. At wala po kaming ibang mission sa inyo kundi maturuan kayo ng gospel, lumago kayo kay Kristo, maging katuwang namin kayo sa atin pong global discipleship, global evangelism. Yan po ang target po natin. Hindi po ito pagpaparami ng miyembro. Ang utos ng Lord ay gawing alagad ang lahat ng mga bansa. Okay po, mga kapatiran. At ngayong araw na ito, tayo ay nakapag-upload na naman ng panibagong teaching material sa YouTube. Pinamagatan po natin na Legitimizing God's Ministry to the Gentiles. So mga kapatid, sana lagi tayo mag-invite ng mga kaibigan natin, kakilala na mag-subscribe sa aking YouTube channel. Mga kapatid, tulong nyo na yon sa kanya. Dahil pag siya nag-subscribe, mga kapatid, dadatnan siya ng notification ng aking Bible preaching. So tulog ka na dahil sa kanyang pag-subscribe, nakikinig naman siya ng Word of God at siya'y nakarinig through you. So, hindi mo ba gusto yon? Napakagandang idea nun, mga kapatid. Okay po, so hanggang dito na lang po tayo. At sa ating pong gawain sa linggo, magkita-kita po tayo sa Lakeview at mga kapatiran sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Hanapin niyo po ang mga CBC churches. May mga CBC po tayo sa Negros, may CBC tayo dito sa Metro Manila, sa Cavite, Laguna, may CBC po tayo sa Luzon, sa Mindanao, marami po tayo. Kaya po talaga pong hanapin nyo lang po. At kung sino man ngayong gabi ang gustong makaambag, makatulong, ang word na ginagamit ko lagi ay mag-reciprocate dahil na-bless kayo ng Word of God, gusto nyong maka-reciprocate ng tulong na material, makipag-chat lang po kayo kay Sister Lisa Aquino at bibigyan niya po kayo ng pintuan para makatulong. So good night mga kapatid, salamat po kay Lord. So medyo maaga po ako ngayon, 5 to 9 po ang akin pong oras sa mga sandaling ito. Gusto ko lang talaga na magpasalamat sa Panginoon. Salamat sa mga ginawa ni Lord. Okay? Hayaan niyo muna ako magpasalamat. Anyway, may oras pa akong konti. I want to thank the Lord for this great and wonderful opportunity na ginagamit niya po ang CBC sa global evangelization. At salamat po sa ating mga prayer warriors, mga kapatid. Salamat talaga sa ating mga online warriors. Magpatuloy po tayo sa pagpapagamit sa ating Panginoon. At ngayong gabi, kung meron kayong mga questions, please PM me. Kung meron kayong mga testimonies, please PM me. Naku, nagiging kalakasan ko po yan, mga kapatid. Siya nga po pala kagabi, meron po akong ipinag-pray na
isang kaibigan natin, isang kapatira natin na nasa lung center na meron po siyang COVID. Pinag-pray ko po siya kagabi. At pero nakaka-bless po doon, hindi po yung prayer ko sa kanya. Ito po ang nakaka-bless. After may pag-pray ko po siya, sabi niya, "Pastor, pwede ko po ba kayong maipag-pray? Kayo ni Sister Leia." So mga kapatid, ibang klase ka ako tong tao na to. Nandun siya sa total isolation. At ang grabe, sa kanilang compound, napakaraming nagkaroon ng COVID at ngayon nasa lung center siya. Pero impressed po ako. After I prayed for him, sabi niya, "Can I pray for you?" Yung may sakit ang nag-pray sa akin, wow, ibang klase ka ako to. So yun lang po, natutuwa po ako kagabi sa bagay na yan. Salamat sa ating Panginoon. May mga tao talaga na sa mga panahon ng pandemya, diyan lumalabas ang kanilang mga ginintuang puso. Kaya hindi mo lagi masisisi yung evil times in fact, sa mga evil times, diyan lumalabas ang mga pusong ginto. Amen? Yan po. So good night mga kapatid, hanggang dito na lang po ako. At good night, God bless, God bless. Yung mga comments po, yung inyong mga suggestions, please let me know. Lahat po ng inyong mga testimonies, I will expect that. So, see you next week mga kapatid. Friday na kasi ngayon ng gabi. See you next week. I will preach again. Siyempre kung buhay pa ako. At kung buhay ka pa. Kung buhay pa ho tayo lahat. Dahil 2 taong namamatay bawat segundo. Good night. God bless.